Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, Jesus Cristo, gabay ng kalimutan kalimutan. Ay ating po binabahagi sa inyo sa limang ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pagsilang ng ating Panginoon Kristo. At ihandog ninyo ang inyong sarili bilang buhay na ayon sa Diyos, banal at kalugod-lugod. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa Bagong Tipan o mabuting balita ng pag-aari ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Cristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 1, talatang 30 hanggang 31. Ito po ang mensahe. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Wakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y pangangalandan mong Jesus. Siya'y maging dakila at tatawagin ng Atal. Ibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David." Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 2, talatang 7. At inilang niya ang kanyang panganay at ito binalot niya ng napin ang kanyang sanggol at iniga sa isang sabsaban, pagkat wala ng lugar para sa kanila ang bahay panuluyan. Tuloy po natin dito sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 1 hanggang 10. Ito po ang mensahe. At 10, ito po ang mensahe. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masagalang habag ng Diyos sa atin, ako ay namamanik sa inyo. Iyanin niyo ang inyong sarili bilang banal at gulong-lugod sa Diyos. Mag-ibig tayo, kayo na parang tuloy na magkakapatid. At pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 3, talatang 12 hanggang 15. Ito po ang mensahe. Naway manahan si Kristo sa inyong pinag-aaral upang sa inyong pagpugat at pagtutulad sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga nira kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 4, talatang 4. Lagi sa Panginoon, dinuulit ko, magalak kayong lahat. At pagpatuloy po natin sa taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 16. Ito po ang mensahe. At pagharinin nyo sa inyong puso ang kapayapaan kaloob ni Kristo. Sa panang mo kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan, magpasalamat kayo lahat. Ito po yung salita at mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa libro ito, sa ating pagbabahagi ng dito, The Bible Evangelization, so ating pang-ebanghelyo. At ngayon, maliliwanag ko po sa inyo itong mensahe nito doon sa tema na ang pagsilang ng ating Panginoon sa Kristo at ihandog ninyo ang inyong sarili bilang buhay Diyos, banal at kaloob. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Sa ating pong bahagi ito na sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo na ang Panginoong Kristo ay kanyang isinugo at pinapagkatawang tao niya. At siya ay inilang ng Banal na Santa Maria na nagsakripisyo sa ating lahat. Ang Banal na Santa Maria ay ang Banal na Santa Maria ay isa sa mahalagang bagay na kauna-unahan na pinakalooban ng pagpalang ito upang maging upang maisakatuparan ng ating banal na Panginoon Diyos ang kanyang pagpapalaganap ng mabuting balita at pag-ibig at pagmamalasakit sa sangkatauhan. At nais niyang ibabati dito taus-pusong pagmamahal sa ating lahat, sa ating banal na Panginoon Diyos. Na sa pamamagitan niya ay tayo ay ang kanyang pagmamahal sa atin ay tumusuko sapagkat ang Panginoon sa punto ng isuko niya, ito ay higit pa sa lahat ng mga bagay. Higit pa sa lahat ng bagay mula dito sa pagbibigay pagpapatawad na atin. Upang sa gayon, tayo magbigyan pa ng pagkakataon sa inihanda niya na ating sa inihanda niya na ating bagong lupa o kalangitan na sinasabi paraiso na ating patutunguhan pagdating ng takdang panahon. Kaya ang Panginoon sa Kristo ay isang pagpapalang
mahalagang pagpapalang spiritual sa atin ng banal na Panginoon Diyos sapagkat higit pa sa mundong ito ang kanyang ipagpapala sa atin. Bibigyan tayo ng panibagong titirahan, bago langit, bago lupa din sa takdang panahon. Ngayon ay yung pagpapalang yan makakamit natin kung tayo ay mananampalataya sa Panginoong Jesucristo at siya ay tutuparin natin yung kalooban ng Diyos sa mga hinihiyag. Sa mga hinihiyag sa atin ng ating banal na Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ay manampalataya sa ating banal na Panginoong Jesucristo at dito sa dito sa kanyang pagbibigay mensahe na ang Panginoong Jesucristo ay gaya din natin na siya ay pinapagkatawan tao niya. Upang sa gayon, tayo ay samahan sa ating pamumuhay na ito. Lalong-lalo na, sinamahan niya tayo doon sa, siya ay, sinamahan niya ang sangkatauhan para ito ay maligtas mula doon sa bahay ng mahihirap. Doon siya nakipamuhay simula para palaganapin ang nais ng ating magandang Panginoon. Ganun kababa bilang anak ng Diyos, bilang hari, ganun kababa siya na nagkatawan tao, nakipamuhay mula doon sa mababang antas para ibahagi ang kalooban ng ating banal. So siya ay nagpakababa. At kayo nga nung siya nga ay silang, siya ay ganun niya ay pinakita na siya ay doon sa sabsaban siya, doon siya kinalinga nung sa kanyang pagsilang. Hindi siya umusbong doon sa kaharian, o siya ginawa na mismo siyang hari para doon siya sa kaharian isilang at puro ginto para tayo ay handa ng gusto ng Diyos. Hindi, kundi sa pamamagitan noong na pamumuhay, pinakita niya yun, at namuhay siya ng payak para tayo at nakipamuhay siya sa mga mahihirap para samahan. Simula sila doon sa pagpapalaganap ng Panginoon. Ngayon, nais ng banal na Panginoon Diyos na ihandog natin yung ating buhay sa ating banal na Panginoon Jesucristo. Lalo na, siyempre, pa-birthday natin sa pagsilang ng ating banal. O ito ay sa pamumuhay natin na ihandog natin ang ating buhay sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo ng buhay at kalugod-lugod. Banal. Sabihin, sundin natin yung mabuting balita upang makapamuhay tayo ng banal. Pag natupad natin yung kalooban ng Panginoon ng Diyos, na niyang na Panginoon sa Kristo mula sa mabuting balita, makapamuhay tayo at kalugod-lugod sa ating banal. Kaya ang ating regalo sa ating Panginoon sa Kristo, pilitan natin o sinaselebrate natin mga Kristiyano tuwing Kapaskuhan na pinapalaganap ay sa buhay natin yung mabuting balita. At yung ating ginagawa tuwing Pascual, parang ordinary birthday, nagtutulungan tayo, nagbibigayan, nagkakaloob tayo ng mga regalo sa ating mga buhay at doon sa mga mahihirap o mga kababayan natin. Yan ay hindi lamang sa tuwing Pascual natin dapat gawin, kundi sa buhay ng mabuting balita, ganyan tayo dapat mabuhay. Tayo dapat ay nagbibigkis, nagtutulungan at nagmamahalan na para magkakapatid sa isa't isa, na ating nadarama tuwing Pascual na tayo ay nagpapaira ng pagmamahalan sa isa't isa, na tayo ay nagbibigayan, hindi na sa pang-araw-araw natin mamumuhay, sa pagtarima ng mabuting balita, ganyan tayo mamumuhay na para sa araw ng panahon ng Panginoon Yesu Cristo. Sapagkat yung natin sa karawan ng Panginoon sa Cristo, na like in an ordinary life na tayo ay nagbibigay na regalo, that is what is na gusto ng ating banal na Panginoon. Kung nadarama natin sa Kapaskuhan na para tayong mga bata rin, masayang masaya sa Kapaskuhan, tayo dapat ay laging nagpupusong bata, o tayo ay mamuhay bilang pusong bata. Ibig sabihin malinis yung kalooban, hindi isip bata. Pusong bata, ibig sabihin malinis kalooban na tayo ay may walang bahid ng pagkakasala. Mga ganun mga bagay, at nadarama natin yung ang saya ng pagmamahalan sa tuwing Kapaskuhan. At sa pagsasabuhay natin ng mabuting balita, ating madarama yung nadarama natin kagaya ng isang bata sa tuwing Kapaskuhan. Tayo na may matatanda, siyempre iba toma. Siyempre nadarama ang pagpaskuhan. Handa to, toma ka. Ibig sabihin,
ay masaya ka kasi ng mga material things. Pero kung sasabuhay mo ang mabuting balita, hindi mas masaya pa doon sa tumutoma ka kapag katuwing Kapaskuhan, siyempre, diba? So kaya tayo ay ang pagsasabuhay ng mabuting balita ay yan ay isang mahalaga at mahalaga na dapat na nahahain natin sa ating mga at lalong-lalo na sa araw ng siyempre na tuwing gugulutin natin ito ay ating isabuhay ang mabuting balita at sa pananampalataya natin sa Panginoon sa Kristo na may palagi lang sa puso natin para yung kanyang pagmamahal sa atin ay ganun din ang pagmamahal sa bawat isa. Kaya tayo ay buklod sa pananampalataya sa Panginoon sa Kristo, sa pananampalataya natin sa Panginoon. Ganyan tayo dapat ito. Mayroon tayo ng kapayapaan. Sa gayon, pagdating ng takdangkod, natakot tayo ng bumuhay na parang Pasko, parang araw ang palagi ng Panginoon sa Kristo, ganyan tayo makapumuhay ng mabuti, tayo ay maliligtas pa. Higit pa doon sa tatabasahin natin na ating tinatamasa tuwing Pasko na pumuhay o tayo ay nakakaroon ng anuman na pamumuhay sapagkat ang Panginoon sa Kristo gaya natin nabanggit ay higit pa din sa lahat ng bagay o mundo tayo ay kaya nang bigyan niya ng Diyos ng maraming mundo kaya tayo ay pinagsasama-samang tayo ay maligtas at may mundo na hindi nakakasama kaya kaya ang Panginoon sa Kristo ay higit pa sa isang material na biyaya sa atin sapagkat ang pang-spiritual na yan ay walang hanggan na pagpapala. Kaya tayo ay manampalataya. Lubos. Yan ang kailangan natin na tayo ay manampalataya, maniwala tayo sa palatani mga kanila. Malalaman natin yan. Kaya nga, tuwing Kapaskuhan, kapag ating sinetelebrate yung birthday na Panginoon sa Kristo, nakikita natin yung ating unity. Yan yung nais ng ating banal na Panginoon. Na ating pamumuhay, not just in a birthday, kundi pamumuhay natin dapat ganun tayo kaunlad at ganun tayo lang hindi na nagbibigayan yung tayo ay nagbibigayan, nagtutulungan sa pang-araw-araw natin pamumuhay at yan, mahalimuyak na ating natin ilan lamang kaya nga yung ihain na nga natin yung ating sarili bilang mahalimuyak na atin sa Panginoon Diyos sa Panginoon Sumunod. So muli, sana ay nagabayan naman ng the Bible Evangelization sa inyong spiritual na buhay. Magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual. At sana ay tayo patuloy na gabayan ng ating banal Santa Maria ng kanyang pagmimilagro at kaliwanagan. Sana patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan sa ating pagbabago ito ng mabuting balita. At kayo ay mahikayat, lima dito at kayo magkaroon ng kaligtasan. Patigit sa lahat ay ating isabuhay yung mabuting balita. Sapagkat ito yung makagagabay sa atin kung paano tayo maliligtas, kung paano tayo magkakaroon ng pag-asa, malaking pag-asa sa mga ang pagsunod lungod sa kalooban ng ating banal na Panginoon. At kung tayo ay magabayan ng ating banal na Santa Maria, magabayan tayo iba't ibang pamaraan ng ganitong bagay ng ating banal na Panginoon Diyos, ay tayo mag-iban, ay itong mabuting balita, ito ay napakalaking kababalagan na gabayunan ng Diyos para ating sumulin. Ngayon kung walang ibang mga kababalagan mula sa kalangitan, ang mga maka-spiritual, kagaya ng pagmumuli sa kaliwanagan, ay tayo ay nagagabay din naman ng Diyos sa iba't ibang mga bagay. Dahil tayo sa iba't ibang mga kasasama, tayo ay pinagpapala sa ating kapagdainan. Maraming bagay ang maaari nating hilingin sa Panginoon mula Panginoong Jesucristo at yan ay ibinibigay sa atin. Yan yung mga ibang mga extra na mga himalanga na sinasabi, yan ay tayo magpasalamat. Tayo lumos magpapasalamat kung tayo magabay sa ating pang-ibanghelyo, pagbabahagi ng salita ng Diyos sa atin. At marami yung nagagabay ng mga ganyan mga bahay. Ngayon, hindi sa lahat ay yung ating individual. Tayo ay tayong lahat ay ginagabay ng ating mga Panginoon. Hindi lamang nadarama ng iba kung yung iba't ibang mga bagay. Pero yung tayo ay nabuhay sa pang-araw-araw, tayo ay nasa atin. Kaya tayo ay
isik natin yung buhay natin mula Panginoon Kristo at Panginoon Diyos at hindi sa material na bagay, hindi sa evilness, o hindi sa pagkakasal, kundi sa mga magitan ng mabuting balita. Yun muli, sana ay doon naman sa interfaith unity tayo patuloy na magkaisa. Mabuklod tayo sa pananampalataya ng Panginoon. Tayo ay magkaisa at tayo ay sa interfaith unity, tayo mabuklod at magulungan tayo ng ating mga reliyon. Tayo mabuklod, magulungan tayo ng ating mga reliyon doon sa ating pananampalataya. At ang hindi tayo nagkakaroon ng hidwaan at mga hindi pagkakaunawaan. Tayo magunawaan. Yan. At maliban dyan, tayo mag-ihemplo ng unity. Siyempre, dapat mayroon mo tayo pa. Tulungan. Aral lang ano. At doon sa CBCP, Vatican Church, patuloy kayo maliwanag ng Santa Maria at patuloy niyo pagbuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Yesu Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan ay patuloy natin mapagbuklod ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Yesu Kristo sa tulong ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Yesu Kristo at banal na Santa Maria. Panginoon Santo, sana patuloy tayong tulungan niya sa pagbabahagi ito mula sa pagmumilagro ng banal na Santa Maria at iba't ibang mga pala, himala, kababalagan. Ganun. At doon sa mga kabamalan, kayo ay maliwanagan ni banal na Santa Maria at isabuhay niyo ang mabuting balita o talimahin ito. Sa gayon ay mamahala kayo ng mabuti, matuwid, patas na pamahala at natutunan niyo yung harapan ng tao. At doon sa aming parokya sa Infanta Quezon, kayo'y maliwanagan ni banal na Santa Maria, patuloy niyo mapagbuklod yung Infanta Quezon sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At doon sa aming lokal na pamahalaan at lokal na kapulisan, kayo ay magabayan ng banal na Santa Maria, maliwanagan kayo. Tuloy na yung mamahala ng mabuti matuwid. Tuloy niyo yung karapatan. At gayon din yung ating lokal na kapulisan. Kayo ay makapamahala, makapag-enforce ng makapagpairal ng peace and order ng public na ayos na yung balito. At tuloy na yung karapatan. Magandang hapon sa inyo lahat.